Kinumpirma na po ni Ka-Eric mga kababayan na itong babaeng may built-in na salbabida sa mukha na si Cristina Conte mga kababayan ay isang special agent ni Ngagva. Hindi lang daw ito nagsiserve sa mga makakaluwang grupo mga kababayan kundi nagpapagdamit din daw ito kay Bangag na ang sole purpose mga kababayan ay para ipin down ang mga Duterte. Eto na nga mga kababayan, ang ginawa nila kay Tatay Digong. Panoorin niyo po ha. Ang pagpiprente o ang pagiging special agent ni Cristina Conte. Special Agent Salbabida. Ay hindi lamang para sa communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF. Ano sabi ni Conte kanina mga kababayan? Nung nalaman nilang mayroong interim release request, petition kay PRRD, para daw silang binuhusan ng malamig na tubig. At mukhang mayroon daw under the table na usapan mga kababayan dahil hindi daw sila in-inform Dahil maging ang mga prosekutor mga kababayan ng ICC, pumayag sa interim release si PRRD. Hindi pati po sa abusado at taksil na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Agent daw siya ng taksil at abusadong gobyerno ni Marcos. Pakinggan niyo ulit ha. Para sa communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF. Kung hindi pati po sa abusado at taksil na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez, nagiging parang special na operatiba nila, nagkukunwaring abogada, human rights lawyer. Oo nga. No, ang kakapal ng mukha mga kababayan. Diba, akala natin na talagang sila ang mga abogado doon sa ICC Prosecution Panel. Hindi pala. Hindi pinayagan ng ICC mga kababayan ang mga animal na ito. Tapos ngayon dito, akala kung sinong sila ang na-appoint. Ang mga gunggong. At nagkukunwari pa, very presumptive, very presumptuous, na as if siya ang assistant to the council ng ICC sa Pilipinas. Assistant to the council? Ang mga animal mga kababayan, mga assuming. Siya ngayon ng ICC chamber that they do not recognize any assistant to the council. See? Laging sinasabi, assistant to the council. Ang mga animal, hindi pala. Kaya sinabihan siya ni mga kababayan ni Kaufman na that person is a liar. Kung si Pinocchio mga kababayan habang nagsisinungaling humahaba ang ilong, eto namang si Conte mga kababayan, humahaba ang uso. Only the prosecutor panel na kinikilala ng ICC chamber. Yung Cristina Conte ay hindi kasama sa prosecutor panel. So, aroy. Dalawa sila mga kababayan, yung isang tinatawag na butuyan. Mga pakawala na mga makakaliwa. Panloloko. Pangalawa, maganda din ma'am ang tudon ninyo na from the very start, hindi na dapat umabot sa halos 100 araw ng pagpaparusa ng hindi tama at mga pagpapailalim sa sakripisyo at kahirapan kay Pangulong Duterte. Magwa 100 days na mga kababayan, na kung sinunod sana ang pananaw at hindi pinakialaman ni Marcos at ginamit ang ICC at hindi niya ipinatupad ang panunulsol ng CPP, NPA, NDF upang i-demolish at upang mawala ang presensya ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang lahat na ito mga kababayan, yung mga makakaliwa man na nasa likod. Tapos, nangyari lang na pareho sila ng aim ni Bangag ngayon mga kababayan na i-demolish ang mga Duterte. Sama-sama silang babangag muli. Dahil takot na takot si Marcos sa sila Romualdez sa very popular na pagyakap pa rin ng taong bayan sa kung ano man ang paninindigan at sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi sana nangyari ito kung hindi nagsimula sa kataksilan ni Marcos. At kahit ano pa ang panunulsol nila Cristina Conte, ng CPP, NPA. Mukha ni Bangag. No. Bakit ako magpapadagtas? Why would I do that? NDF ng mga operatiba at party list nila. Pang ng magkapatid na Rimulya. Kung sino pa, the final decision of betrayal in order to back and illegally expel and detain Pangulong Duterte papunta sa Europa, ang lahat ng katarantaduhang desisyon na ito ng isang kalunos-lunos na mukha ng kataksila ng gobyerno, si Marcos ang nagpatupad nito, Ma'am Lorraine. Eric, may kailangan akong hingi ako ng favor sa iyo kasi ang ganda ng opportunity na ito kasi tayo gusto talaga nating tapusin na ang salot na CPP, NPA, NDF. And from where I'm sitting, it's a golden opportunity what we're seeing now. Manda sila mga kababayan pag si VP Sara na.
Lintik lang ang walang ganti. Because what we're seeing now is the CPP, NPA, NDF hiding in... Tandaan ninyo mga kababayan ha, na kahit si Tatay Digong nga dati, hindi niya napuksa mga kababayan ang NPA sa Davao. Pero nung si VP Inday na mga kababayan, zero NPA front lang po sa Davao City. Yung dating buong barangay ay hawak ng mga NPA. Wala nang NPA mga kababayan. At umunlad na po ang barangay na iyon, Paquibato District. District nga mga kababayan hindi na barangay. Pero malaki din ang tulong mga kababayan ni Tatay Digong doon as president. Gayon pa man, hindi talaga tuluyang ma-eradicate ni PRRD noon mga kababayan dahil yung ibang mga leader doon mga kababayan, mga kaibigan niya. Pero etong si Sara, surrender lahat mga kababayan ang mga rebelde. In plain sight. Kitang-kita. Hindi naman pinatay ha. Sasabihin naman nila, brutal, pinatay si Sara, mamamatay tao. Hindi. Pinasuko mga kababayan. Walang magawa yung mga leader, kaya galit na galit. Kaya nga, naaalala niyo yung binomba yung Rojas Night Market. Yun ang panahon mga kababayan na kapit sa patalid na talaga yung mga NPA. Naghihingalo na sila mga kababayan. Kaya yung ginawa nila yun. Mga rebelde ang nasa likod nun mga kababayan. Tingnan yung mga walang hiya. Na-stress doon si Sara at yung anak niya mga sinapupunan mga kababayan namatay. Sila, no? So, can you please tell the Filipino people who Cristina Conti is? Where is she situated in the CPP, NPA, NDF organization? Sino ba itong si Salbavidas? Si Conti talaga, no? And why is she doing what she's doing? What is the real intent and strategy of the CPP, NPA, NDF? And could you please give it a perspective in Philippine history kung ano ang ginawa ng CPP, NPA, NDF? Sige, hubaran mo ka, Eric, ang itsura yung ni Conti na yan. With regards this, where does it... With regard lang daw. Magagalit si Panelo na talaga niya, no? Si Panelo naman sobrang stricto kapag with regards. Wala daw S. Okay, Panelo, sige. At least intindihan naman ng lahat Where does it sit in their strategy? Peace. Okay lang naman, diba? Kapag kinokorek ka mga kababayan na tama naman, wala namang masama doon. Kapag matalino kang tao, hindi ka magagalit. Ang magagalit na mga kababayan yung ubob, hindi matanggap na nagkamali siya. Yes. Thank you so much, Ma'am Lorraine, para mailahad natin ang katotohanan at ang unawa sa taong bayan. Si Cristina Conti po ay aktibong bahagi. Operatiba talaga siya ng CPP, NPA, NDF. Humanda ka Conti ha, humanda ka kapag si Sara na iimbestigahan ka ha. Makitaan ka ng link, dapat may solidong ebidensya mga kababayan Nilalabag na niya ang anti-terror law. Kapag ganon mga kababayan, makukulong. Sila siya kaalyado. Siya ay miyembro ng CPP, NPA, NDF. Galing ba mismo Merong witness mga kababayan, NPA yan dati ha. Ang kanyang binibitbit na front organization na binuo ng Communist Party of the Philippines at nagtatakip at nagtatanggol ng NPA ay ang NUPL. Ang kanyang title ay... mga lawyers pa yan ha. National Union for Patakas Lawyer. Hindi, yan ang sabi ni Eric People's Lawyer daw. Yeah, wow. Right, ma'am. Pasingit lang. So, yung pagkamiyembro niya ng CPP, NPA, NDF, labag yan sa batas, sa anti-terrorism law. No, ang bawal ang maging miyembro ng isang terrorist organization. Yan ang dapat kunan ng ebidensya mga kababayan. Ang sagayon tuluyan ng masakote itong mga legal friends sila. Ang kaparusahan dyan ay lifetime imprisonment. Yan. Okay, go ahead. Yeah, I agree, ma'am. Gusto namin yan. Nalulungkot tayo na pinatulog nila Secretary Boyeng Rimulya sa utos na rin siguro ni Marcos yan ang proscription or judicial proscription sapagkat requirement siya, ma'am, sa pagkumpleto ng anti-terrorism law. Pero tama pa rin kayo. Natulog na pala mga kababayan ang anti-terror law. Ano sabi ni Eric? Totoo ba yun? Hindi natin alam yun mga kababayan. So parang exempted pa ngayon, hindi pa effective? Kahit hindi siya na-proscribe but designated ito, pwede pa rin po ipatupad ang anti-terrorism law basta may substantial witnesses to link and ikaw na mag-witness ka, Eric. Establish yung aktibo niyang role sa CPP, NPA, NDF. I agree to that. Even in the absence of judicial prescription. And manda po, ma'am, na ma-emphasize natin na hindi po siya ordinaryong abogado na parang nagpa-practice ng law. No. Abogado. Before pa siya maging abogado, Cristina Conti
was already part of the CPP, NPA, NDF urban operations. Urban Simula yan sa kabataan. Yes, ma'am. Pasingit ulit ha, doon sa prescription kasi na minention mo, no, na designate ang CPP, NPA, NDF, yung 16 organizations niya na bilang terorista during the time of PRRD. No? Tapos ito yung sabi natin, ang susunod na step kasi yung proscription. Ma-declare sila na terrorist organization. Konting kembot na lang ni Bongbong Marcos. Laking bagay nun. Dahil pwede na natin talagang malala. Ubus na siguro sa lahat mga kababayan, mga NPA, kung tinuloy lang may Marcos mga kababayan ang nasimula ni PRRD. Walay mga kababayan, lumakas pa lalo. Parang nabigyan pa ng vitamins ang mga NPA ngayon mga kababayan. Talaga sila. So, ang ginawa niya, pinalakas pa niya. No? Yes. I agree. Okay, sorry. Yeah. Gusto nagsimula yung naalala ko, hindi ko na i-mention natin ang pangalan niya. Itong abusadang judge, no? Abusadong judge, babae. Abusadong judge, hindi na namin pangangalanan mo ng pangalan niya ulit, na pwede naman niyang i-dismiss o pwede naman niyang conditionally, hindi mo na niya desisyonan dahil ang na-file na kaso ng judicial proscription ay sa lumang batas on Human Security Act of 2007. Naipasa na ang Anti-Terrorism Law of 2021. Hindi na siya nag-antay. Napasa na. Pwede naman niyang sabihin doon kung ang tawag dyan ay return to sender o remand o ibalik ko muna, pag-aralan niyo muli kasi may bagong batas. Kung totoo na hindi siya partisan in favor of the CPP, NPA, NDF, no? Itong judge na ito na naging controversial po kami dyan ni Ma'am Lorraine sapagkat yan ay tinalakay natin sa laban kasama ang bayan. Pero that's as beside the point. Ibig sabihin po, pati itong judge na ito na dapat ay i-proscribe na sana sa lumang batas ng Human Security Act, may bagong batas na hindi niya lang simple na ibinalik. Ang ginawa niya, pinagtanggol niya. Binigyan pa niya ng matuwid itong CPP, NPA, NDF na hindi daw ito teroristang grupo because they are fighting for a higher moral cause. Wow. Ano hindi terorista? Ang daming mga sinalot na mga bayan, mga kababayan. Yung panununog nila, na mga equipments para hindi makatayo ng daanan, mga establishment, yung mga negosyante, mga kababayan, hindi makapasok sa mga nayon, walang trabahong pumapasok dahil hinaharangan ng mga animal. Hindi pa ba yan terrorism? Panununog ng mga cell sites. Hanep, ang pagpatay pa nga ambos higher moral cause. Yan. Ang daming nabuwis sa buhay ng mga sundalo, mga kapulisan. Hindi pa ba yan mga terorista? Patraidor pa ang mga kababayan the way nila na ginagawa yung mga operasyon na iyan. Sa mga pulis at sundalo natin at mga sibilyan. But balikan natin si Cristina Conte, ma'am. Ang NUPL, ang meaning niya ay National Union of People's Lawyer. Pero ang totoong ngalan niya, kung kami mag-describe, National Union of Patakas Lawyer. Patakas. Pagpatakas kasi ito talaga ng NPA. Yun ang role ni Cristina Conte. Ipagtanggol, todo ang mga komunistang teroristang may mga kaso. Kaya siya naging abogada. Para dyan, purposely para talaga dyan siya. Pero dahil siya ay nakalusot sa pagiging abogado, nagagamit niya ang tsapa ng pagkaabogado. So saan siya nakalugar? Siya ay operatiba ng CPP, NPA, NDF, pinapaandar niya ang NUPL. National Union of... Ikaw na ang magtestigo niyan, ka Eric, para talagang panagot na yung mga taong iyan. Takas lawyers. Ito po, ang front organization nila, nagsisarbing law office ng CPP, NPA, NDF. Kaya dapat malinaw yan sa atin kung anong uri ng pagkatao mayroon si Cristina Conte. In the hierarchy of organization nila, si Cristina Conte po ay involved sa underground operations. Bilang NUPL or abogado, mayroon po siyang involvement sa pag-organize ng lumaban. Lupon ng mga manananggol sa bayan. Manananggol? Babae si Conte So manananggal. Designated terrorist organization, member po ito ng NDF. Nagre-recruit ito para sumuporta sa NPA. Pero mga abogado sila at mga paralegal at mga law students. Correct. Isa yan sa trabaho ni Cristina Con, pag-recruit ng mga abogado para sa lumaban. At ang lumaban ay under po yan sa NUFC, Ma'am Lorraine. National United Front Commission. Ito po ay Central Committee staff organ. Diyan nakapaloob si Cristina Conte. Ito ang nag-organize ng mga professionals. Doctors,
nurses, lawyers. Kahit sa anong sektor mga kababayan, mayroong talaga mga makakaliwa na penetrate na nila. At ang napakaraming mga kababayan makakaliwa sa tingin natin, yung simbahan. Partikular na yung simbahan Katoliko. Naging mga pari, naging obispo pa mga kababayan. Mademonyo. And then sa paaralan mga kababayan. Nyo. Kaya nga, nung sa impeachment, daming mga anti-Duterte. Galit na galit yan dahil nadurog mga kababayan ang kanilang hanay. Engineers. Diyan po yan sa ilalim ng NUFC. National United Front Commission. Pati po ang pag-infiltrate sa mga taong simbahan. Kasi Ma'am Lorraine, kung maalala mo, ang mga basic sectors, sila po ay nakapaloob naman sa NOD, National Organization Department. Mga manggagawa, maralitang lungsod, kabataan, kababaihan, magsasaka sa National Peasant Commission. So mga basic sectors naman po sa NOD. So si Cristina Conte bilang abogada, nandyan siya sa NUFC. Kasapol nila dyan Teddy Casino bilang mga tagapagtaguyo ng bagong alinsang makabayan at ang party list nila na bayan muna. At mga NGO nila, dyan ba yan sa NUFC? Sina Renato Babalo, nung mayroong leader na ng NPA mga kababayan na napas lang, no? BFF para yun Babalo mga kababayan Renato. Grabing hagulhol ni Renato Babalo Reyes mga kababayan nung namatay ang kanyang friendship na leader ng NPA. So ano pong role talaga ni Cristina Conte dito sa pagkakaroon ng kanyang papel sa ICC. Siya po ang nagsisilbing liaison staff ng CPP International Department na naka-base sa Netherlands upang mag-operate sa loob ng ICC sa mga United Nations body, even dito sa legal operations ng ICC sa Pilipinas. Kunwari, ang mukha nila ay si Cristina Conte. So delikado po ito, sapagkat I agree to the point of Ma'am Lorraine na ang kanyang pagiging assuming na siya ay legal assistant to the League Council ng ICC ay nagagamit niya ito upang maging tsaka o badge sa kanyang infiltration operation. So kung mayroong dapat gawin ng gobyerno kay Cristina Conte, hindi ang papayagan ito na makialam sa kaso ni Pangulong Duterte at gamitin ang pagkaabogada niya at siya ay magmaniobra. Kung mayroong dapat ginawa ang gobyerno dito, ay dapat hinuhuli ito, kinakasuhan at ipinapakulong itong si Cristina Conte ng mga kasama niya because they are circumventing the law in order for them to weaken the law and use this as a weapon to attack another political group na kinatatakutan ng CPP, NPA, NDF, ang mga Duterte. And that is the reason kung bakit atat siyang makialam. So ang kanyang pagiging pigilan nila maging presidente si Sara mga kababayan dahil talagang ubos ang mga animal na yan. Daw ni Kiram Khan, not the ICC, kundi si Kiram Khan, yung only na prosecutor on Lorraine na may kaso ng sexual abuse sa kaso sa staff niya, ay ang linya po niyan ay ang CPP International Department na kung saan nandun ang galing ang kamamatay lang na si Luisa Landoni, ang asawa ni Joe Maciso na si Juliet De Lima, at si Connie Ledesma na asawa ni Luisa Landoni, among other cadre na nagtatago sa Europe at sa abroad. Diyan po nagtatago yan sa Netherlands na ang tawag ng unit nila, International Department of the Communist Party of the Philippines. Sila po ang naglilinya sa ICC at iba pang mga UN bodies kagaya ng paglinya kay Cristina Conte kung bakit siya nakakapasok dyan sa ICC na business na ito, Ma'am Lorraine. Kaya pala si Agent Salvavida. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.